de Lima. Ngayon, tama nga. Totoo nga, bakit? Eto, panoorin natin yung sinasabi ni Laila de Lima rito. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. I actually have no intention to confront this resource person. I have no intention to ask questions from him, even if I want to, because I think it would be a cross-examiner's dream. But I feel that it would be pointless, useless, futile for me to do so, given a very nice script, at least insofar as the portions of his testimony about me are concerned. But let me say to my colleagues here and everyone in this hall, and to everyone listening and watching these proceedings, I say this to you. I categorically, firmly, and absolutely deny having known Mr. Kerwin Espinosa. Yan. I do not remember any instance or occasion of having met him. I categorically, firmly, and absolutely deny having received any money, any cash from Mr. Kerwin Espinosa, either directly or indirectly through anyone else, in any occasion, at any time, whether that money is supposedly for either protection or fundraising for campaign expenses. Alam po yan ni Mr. Kerwin Espinosa na sa punto nung kanyang testimonya ngayon about me having received money, having talked to him, having met him anywhere, whether it's Burnham, anywhere, total fabrication. To me, that portion of his testimony is under gunpoint, under duress. So it's pointless for me to conduct or to question him on those points. And I also feel that it would not be appropriate for me to do so, because there would be questions on my objectivity, on my interest, because I'm being implicated expressly as having received that money. Kaya hindi po ako magtatanong sa kanya. I would want to give my colleagues free hand, full liberty in questioning Mr. Erwin Espinosa about any part of his testimony. Final message ko po kay Mr. Kerwin Espinosa. I cannot talk to him directly, but may I just say this. May God forgive you for all your sins, and may God forgive you for all your lies about me. Ayun. And I forgive you. Maraming salamat po. Ibis germs at lagkit, feel aircon cool. Safeguard. Ayun kita nyo. Talagang ano talaga si Kerwin Espinosa, di ba? Meron talagang nakatutok sa kanya, kaya po siya ay nagsalita ng laban kay Laila de Lima. Inamin naman yan ni Kerwin Espinosa. Inamin naman po niya na meron pong, kumbaga, ginamit lang talaga siya
Ito po yung sinabi ni Kerwin Espinosa para kay Laila de Lima. Senator Laila de Lima, ulitin ko na naman. Sorry talaga, biktima lang ako at biktima ka rin sa nakaraang administrasyon na walang katotohanan ang lahat ng ginawa sa atin. Sorry talaga, Ma'am Laila. Diba? Kaya po humihingi po ng kapatawaran itong si Kerwin Espinosa. Totoo. Tama nga. Diba? Talagang itong si Kerwin Espinosa, ginamit lang nila bato. Diba? Kuya Alan na Sao, hello po. Kuya Gardo Versosa tuloy. Leo Reyes, Bato, duwag ka. Lance Vargas, pag natalo yan, na-attend na yan. Oo, pwede na siyang ipatawag at ipasubpuy na. Jun Madriaga, kwarto sa kulungan pala nakita. Okay, Maclim, ano ba naman, Senator Bato, nanginginig ka na yata takot ka na? Lumabas ang katotohanan. Ito naman, Eric Edralin, manakay digong, sinungaling na Bato. Kuya Gardo Zap, sarap sa patusin ni Bato. Bakit? George Kurtz, pag dumating na nga ICC, promoted na si Joby Espinido bilang Chief PNP. Noel Manhilo, gusto niya ba may madagdag na matitinong senador next year? Gusto niyo ba na may madagdag na matitinong senador next year? Ako syempre gusto ko. Kaya nga iboboto ko yung si Bosita. Pwede rin yun, si Bosita. Paring PJ, yan, ayan. Flor Benavides, hello po. Sabi ni Paring PJ, dapat matalo si Bato para mapatawag yan. Ate Andrea Tachibana, hello po. Noel Manhilo, may 2025 senatorial lineup. Sino po ang inyong senatorial lineup? May katotohanan yung mga pinagsasabi ni Kerwin Espinosa. Talagang talagang diniin niya lang. Etong si Laila de Lima. Ito yung pahayag niya para kay Bato. For pressure sa inyo ng tao or local officials? Pasensya na po at sasabihin ko. Senator Bato, ginagamit niya si Joby Espinido. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan. Pinatay niya parang hayop na walang kalaban-laban. Diba? Imagine niyo po yung ginawa ni Bato, ni Joby Espinido, ginawa ni Digong na paninira laban dito kay Laila de Lima. Laban dito sa tao na walang kinalaman sa droga. 'Di ba? Masyadong sinira si Laila de Lima. Pero alam niyo mabuting tao pa rin si Laila, no? Si de Lima kasi hindi niya naisipang gumanti. Demanda lang yung sinasabi niyang ide-demanda niya daw si Digong pero hinihintay ko pa rin hanggang ngayon Wala pa yung demanda Dapat i-demanda niya na yan. Sarap kaltukan ng takong si Bato, sabi ni Joey Vlogs. So ibig sabihin, lahat ng sinasabi dito ni Kerwin Espinosa at ni Bato de la Rosa, lahat to scripted. Ikaw ba nagbigay ng blue book o pink book? Di ba yung father mo, hindi ikaw? Father mo. Yung father mo, di ba? Wala naman siya. Actually, nung lumabas yung blue book niya, green book niya, undaran na siya. Nandun na siya sa abroad. Yung father na lang niya, between his father at saka his late father at saka si Chief of Police ng Albuera na si Chief Inspector Espinido. Ivan Mayrina to be followed by Jeff Caparas. Ano?
Sir, regarding the Senator Lacson believes that some people, particularly the names listed in the Blue Book, are still in touch with Kerwin. At ito raw yung recipient ng campaign contributions from 2016 elections. Pero pa po bang connection si Kerwin kahit nasa Abu Dhabi na siya sa ilang alleged protector niya here in the Philippines, especially high official of government? Noong panahon ng eleksyon, meron siya mga sinusuportahan sa eleksyon, meron siya binibigyan ng pera, pero as of now, yung undaran na siya, wala na daw siyang contact. Wala na siyang contact doon sa mga sinusuportahan niya. Pero inaamin niya na marami siyang sinusuportahan. May sinusuportahan siya noong eleksyon, nagbigay siya ng pera. He kept up enough money during elections. Nilapitan siya. Ivan Maylina, Pilipinas, Chief Bato, sir. Sa ngayon po, ano ang trato ng PNP kay Kerwin? Siya po ba ay isang arrested drug lord o siya po ay isang vital witness sa war against drugs? Both. I understand meron din po siyang standing warrants for other crimes. Kung sakali po gamitin siyang witness para sa drugs, ano po ang mangyayari sa ibang mga kaso? Ipapaubayan namin sa DOJ yan. Kung paano diskarte ng DOJ yan. Sila na bahala mag-asikaso pagdating sa bagay na yan. But as of now, we are treating him both as an arrested suspect and as a witness. So ganoon yun. Binabalance lang namin yung aming treatment sa kanya. And very vital siya sa ngayon. Chief, with your indulgence, kung pwede mo makapagtanong kay Kerwin, between the time na mangyari po ito, nung magsimula pumutok ang kanilang pangalan, until the time that he was arrested, can you tell us, pwede mo ba sabihin sa amin, ano ang naging buhay mo, paano ka tumakas, paano ka nagtanong? Since nandito ka na rin naman, parang kwentuhan lang. Taas na kwento. Yung pagsibat mo na lang, yung ruta mo. Yung bakit ka naka-decide yung mulayas, yung sibat ka, kasi yung ruta mo kung saan hanggang nadakpan ka. Sige. Okay, ulit po, sir. Nung time na unang pumutok ito, nung may mga nahuli na tao daw ninyo, nung sumuko na yung tatay mo, nakakagan sa'yo, maluha-luha ka, sumuko ka na, hanggang sa araw na ma-aresto ka sa Abu Dhabi, paano ka nagtago? Saan ka nagpupunta? Paano naging buhay mo? Una sa lahat, kaya ako umalis sa bansa dahil nakita ko yung totoong tao na naging isang ama sa sambayan ng Pilipino na ginagawa niya na talaga yung pagbabago. Sineryoso niya yung mga sa kriminalidad, lalo na sa droga. Kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako. Hindi ako lumayas na tatalikuran ko yung problema ko dito. Lumayas ako para madala ko sa malayong lugar yung mga anak ko at asawa ko para sila ay maging safe. At saka sabihin ko sa inyo yung ruta ko sa pag-alis ko ng bansa. Hindi po ako nag-backdoor. Philippine to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Phuket, Phuket to Bangkok, Bangkok to Hong Kong, Hong Kong to UAE. Yun po ang naging nangyari sa paglayas ko. Nag-exercise ka ba? Nagpagawa ka nagparetoke ka? Ano pa ginawa mo para to elude arrest? Wala. Inantayin ko na lang na ma-aristo ako. Sabihin mo, itong ilong niya. Ilong ko. Di ba yung ilong niya dati, Pango. may previous siya na picture, pango. Ito, So, tulis ginawa na. mo yan, Kerwin, para talaga hindi ka makilala, para maiba itsura mo. Hindi. Ano na to? Dati na to. Dati na tong ginawa. Hey Jeff, Kapanas to be followed by April Rafales. Ayun, parang si Bato, parang pinipigilang magsalita si Kerwin dyan eh. Ate Last Precious, hello po, Ate Let Reyes. Ayan, shoutout po sa inyo. Kawawa si Madam Laila, sinisi sa kanya, buti binigyan pa siya ni God ng malakas na pangangatawan para lumaban. Tama po. Ate Let Reyes, very true, nakakulong na ang tatay niya, pinatay pa talaga, grabe, in Jesus name, kakatakot, mga kriminal.
From Saudi naman, si Joey Vlog, shoutout po. Okay, at Ate Presi Sablawan, shoutout Ate Let Reyes. Ginurgur si Espinosa Sr. kasi ang blue book hawak niya at alam niya lahat, nakasulat baka kumanta. Andon si Hong Kong Triad, pulong at tertaning Lord of all drug lords. Pati nga po mga abogado niyan, pinagpapatay din. Pati abogado niyan, pinagpapatay. Eto, panoorin natin to. Si Digong. Sige. Ay, meron palang ano. Meron pa palang ad. It is also his first time to join politics. During his Ay, may ano pala to. May ano pala to ng ano, teka. Pakinggan na lang natin kasi po ano to eh. May copyright kapag galing ng ano ng ABS-CBN. Rolando Espinosa is on his first term as mayor of Albuera, Leyte. It is also his first time to join politics. During his May 2016 campaign, he vowed to launch a crusade against illegal drugs. Even before he joined politics, Espinosa already owns 3 big houses in his compound in Albuera. One house has a swimming pool, another house has a mini gym, billiard tables, and 2 jet skis. He also has several pet snakes. At the back of the compound is a wide area for fighting cocks. Espinosa also owns a hotel in Albuera. But the PNP says his son, Kerwin, is the biggest drug lord in Eastern Visayas. Last week, 2 of Mayor Espinosa's bodyguards were arrested in a buy-bust operation. Seized from them were 237 grams of suspected shabu worth 1.9 million pesos. Before President Duterte released a shoot-on-sight order against Mayor Espinosa and his son, the PNP already talked with the mayor. Lahat ng mga ari-arian nyo, i-donate natin yan sa cancer patient. Albuera Police Chief Inspector Jovi Espinido says he asked the mayor to donate all their properties to cancer patients and surrender all their firearms and shabu. He even asked the mayor to resign. Espinido also dared the mayor to surrender his son. Kerwin, hinintay kita. Si Mayor Onek naman, kung totoo ka na elected, dapat sana yung sabi mo sa akin na dalhin mo si Kerwin to clear out your name. Totohanin mo, Mayor. Parang ano pala noon si Joby Espinido no? Parang pang-asar. Alam niyo po bang itong si tatay ni Espinosa, ni Kerwin Espinosa ay meron pong ledger. Nakita ko na kanina yung yung video Okay, meron ako nakita kanina na video. Hindi ko na makita ngayon. Na kung saan meron daw pong ledger etong si Espinosa Sr. Tapos po meron daw pong senador doon. Doon sa parang blue book. Hindi ko na makita Hindi ko na po malaman kung saan ko ba nakita, kung sa Facebook ba o sa YouTube ko nakita yan Wala na. Hindi ko na siya makita. Ewan lang natin kung sino po yung sinasabi na senator. Pero ito si Sandra Campala merong sinabi rin yan Gabriel po. Sandra Cam revealed that a senator has received almost 6 million pesos in drug money in 2015 from suspected drug lord Kerwin Espinosa. Cam said Espinosa will divulge the name of the said senator during the Senate hearing set on Wednesday. Ria Fernandez reports.
One senator has allegedly received drug money from Kerwin Espinosa. This is according to whistleblower Sandra Cam. It will be remembered that it was Cam's camp who was able to determine the location of Espinosa in Abu Dhabi, leading to his arrest and return to the country. In an ambush interview at the Senate, Cam said that Espinosa revealed to her that he delivered drug money to a senator. Cam refused to name the lawmaker for now, but based on Espinosa's Baka yun na nga yung si De Lima. revelation to her, the Solon received almost 6 million pesos from October to December 2015, which was presumably used to fund campaign. One senator there, nag-deliver siya ng 3 beses. So, wag na tayong magpa-tiklop dito. Sana itong Senado ma-regain ang respeto ng ating sambayan ng Pilipino. Kailangan baguhin po. Minsan na-deliveran din. Lahat po yan na-deliveran. Opo. So, ibig sabihin, kasabwat din tong si Sandra Cam noon sa pagdidiin kay Laila De Lima. Umamin naman siya, di ba? Iniyakan niya si Laila De Lima noon. Sa isang senator, si Kerwin mismo, siya mismo personally. Kasabwat ni Digong to sa pagdidiin kay Laila De Lima. Di ba? Ate Benilda Craig, hello po. Ang nasabi sa akin, isang 1.7, isang 2 million, at another 2 million, so it's 5.7. Sa isang senador. Cam said Espinosa will name the senator when he attended in a continuation of Senate's inquiry on his father's death, Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Aside from this, she said that Espinosa will also link some representatives, mayors, governors, cops, generals, and even a prosecutor to drugs. Meanwhile, Cam said they already have lead on the whereabouts of Ronnie Dayan, the former bodyguard driver and lover of Senator Laila De Lima, who was accused as her bagman. For PTV News, Ria Fernandez. Ayan. So, yan po yung mga paninira noon kay Laila De Lima. Kasabwat itong si Kerwin Espinosa, si Sandra Cam, lahat po yan. Paninira po nila yan kay Kerwin Espinosa. Kay Laila De Lima, kasabwat si Kerwin Espinosa. Ngayon po, actually, nirecant naman ni Kerwin Espinosa yung lahat ng kanyang sinabi patungkol kay Senator Laila De Lima. Kaya nga napalaya si Senator Laila De Lima. Ngayon, nakikita ko sa nangyayari sa Quadcom, eto na, makakasuhan na itong sila Garma, sila Santi Mendoza, sila Leonardo, at yung iba pa po na mga may kinalaman sa pagpatay kay Wesley Barayugan. Sana pati itong kay Kerwin Espinosa maimbestigahan din.